Hello po mga ka-agri. So dito po sa ating video ngayon, yung pag-uusapan naman po natin ay tungkol po sa kamatis. Yan pong nakikita nyong kamatis na yan, ang variety po niyan ay Diamante Max po F1 from Iswe Seeds. Yan po yung isa sa quality na variety po ng kamatis. Hanapin po yan sa market. Yang Diamante Max F1 po ay meron po yung mataas na resistance sa mga virus po gaya ng Mulot o yung mga tomato yellow leaf curl virus po, mga bacterial wilt. Yeah, malakas po yan, malakas pong resistensya niya doon, may panlaban po yan. Sa bunga naman po niyan, talaga pong malalaki ang bunga po niyan. Tsaka ang pinakamaganda po, pwede nyo siyang i-store ng matagal. So yun po isang kagandahan po ng Diamante F1 po natin. At ang bunga po nito ay talagang hitik, sobrang dami po bumunga. So makikita nyo naman po siya sa video natin kung gaano siya kadayang bumunga. So dito po natin sisimulan kung saan po nakatanim na po yung ating kamatis. Bali, yan pong kamatis na yan ay ika 2 days na po niya since transplant. Yung style po nung pagtatanim natin dyan sa ating kamatis ay kagaya lang din po nung ginawa po natin sa pagtatanim po nung talong natin dun po sa isang vlog po natin. So ganun lang din po, bumutas po kami muna, then lagay po nung chicken manure, tsaka po itinanim yung ating kamatis. Then after 3 days po from transplant, a-applyan po natin siya ng calcium nitrate para po mas tumibay po yung tanim natin at mas mabilis maka-adjust po sa lupa. Magandang umaga po mga ka-agri. So bali ang gagawin po natin yan, mag-i-spray po tayo doon sa tanim natin na kamatis ng insecticide tsaka po fungicide. So unang linggo po nung tanim natin, nung nakaraan po nag-apply po tayo doon ng calcium nitrate. Tatlong araw niya pagka-transplant, nag-apply po tayo ng calcium nitrate. So hindi ko po na sama sa video, pero yung susunod po papakita ko po paano po ako mag-apply doon. So yan po, tatapos lang po ng spray niyan. So next step po natin is mag-apply po tayo ng calcium nitrate tsaka po triple 14. Mag-mix po yung dalawa. So isang lata ng sardinas na complete tsaka po isang lata ng sardinas na calcium nitrate sa 16 liters na tubig. So yun po, nahalo na natin yung abono po natin. So ilalagay po tayo sa kada puno ng tigi isang lata lang po kasi maliit pa lang po yung so ganito po ang tamang paglalagay ng abono. Hindi po natin siya dapat ibuhos dun sa pinakang puno po niya. Dapat po mga 2 inch po, ganun po kalayo sa puno yung paglalagay natin ng abono kasi nasusunog po yung ugat niyan pagka dun mismo sa main root niya nilalagay. So dyan lang po. Ganun lang. So ngayon po ang 9 days po nung tanim natin na kamatis. So
Ayan, kung titingnan nyo po, ang ganda na po ng pagkakalaki niya. 9 days pa lang po yan. Yan po ang resulta nung nilagay natin na abono, yung calcium nitrate tsaka complete yung pinagalo po. Ang bilis po niya lumaki. So, tanong po, ang ganda ng resulta ng inabono natin. Ang ganda ng kamatis po natin. Kita naman. Magandang umaga po mga ka-agri. So ngayon po ay February 17. Bali ka 21 days na po ng tanim natin na kamatis. So yan po, makikita nyo po, sinisimulan ko na pong lagyan ng balag. So bali yan po, makikita nyo may tulos tayo dito na kahoy. So ang style ko po ng paglalagay ng balag nyan, 3 puno po ng kamatis, tapos lagay ulit po ng tulos kada 3 puno tayong tulos. Yan po, may mga namatay nandito. So yan, so yan, dito na po tayo sa kabila. Papakita ko po sa inyo kung paano po gagawin. So next step, lalantingan po natin siya ng ganito, tali. Nylon lang po yan. Mas matipid, pwede pong kawad, kaya lang mas mapapamahal po kayo dyan. Pero ito okay na po yung nylon. So dito po mga ka-agri, makikita nyo po, gumagawa tayo ng pantulos. Bali, yan po yung tatalian ng tali na nylon. So next step po, itatali natin yung tali dun sa ginawa po natin na pangtulos. Susunod po natin gagawin, pagkatapos natin itali dun sa pantulos, yan po, ibabaw natin siya sa lupa. Then ikot po natin siya dun sa pinakaunang tulos po na kahoy. Yan po, makikita nyo. Then batak. Doon naman po siya sa susunod na kahoy natin iikot. Then gano'n lang po, patuloy lang po na dire-diretso lang po kayo ng pag-ikot dun sa mga nakatulos po na kahoy hanggang makarating po tayo sa pinakang dulo. So dapat po hindi lang po basta iikot, dapat mapatakin natin yung tali hanggang dun po yan sa dulo. Then susunod po yan, kagaya po nung ginawa natin doon sa una, babaon ulit natin doon sa pinang dulo. So ito po yung next step natin, pagkatapos po natin gawin yung paglalagay po ng tali dun sa mga tulos. Yan, tatalian naman po natin yung ating kamatis sa may bandang ibaba. Pagkatapos po nating maitali dun sa kanyang katawan, iikot po natin yung tali dun sa kamatis. Yan, paikot lang po. Tsaka po natin siya itatali dun sa taas, yung tali po na binagting natin.
So ganun lang po, paulit-ulit kada lahat ng puno po matalian. So dyan po mga ka-agree, makikita nyo po since ika third week po nung tanim natin, yan, lagay po ulit tayo ng abono. So yan po, weekly po ang paglalagay na ng abono nyan. Pagkatapos po nating lagyan ng abono, i-sprayan po ulit natin. Yan po, weekly yun, weekly routine na po yun, maintenance na ng kamatis natin yun. So kaya po natin tinatali yung kamatis, gawa po ng mga ganyan po. Yan, tignan nyo po, hindi po siya tatayo, kailangan niya ng suporta. Ngayon dahil natin tinatali yung kamatis. So yan po mga ka-agree, kumuha na po tayo ng katulong para may tali na po natin lahat ng kamatis dyan, kasi medyo naiiwanan na po tayo sa paglaki ng kamatis. Halos nagsabay po kasi yan, yung video na yan, tsaka po yung pagtatanim po natin ng talong, yung paglaland preparation po natin sa kalayan. Ano po yun sa isa kong video. So bali mga ka-agree, halos tapos na po tayo dun sa pagtatali po natin sa kamatis. So yan po, ipapakita ko muna sa inyo kung ano po yung itsura nya pag naitali nyo na. Bali ano po yan, 28 days na po yan simula po nung transplant natin sa lupa. Bali yan po mga ka-agree, makikita nyo may mga bulaklak na po siya sa ika 28 days po nya since transplant. Lang po nung paglaki niya. So bali po sa ika-isang buwan yan na po natin siyang lagyan ng panibagong suporta po, yung second step po sa paglalagay ng suporta. Then yan nga po pala mga ka-agree, habang lumalaki siya, syempre tumataas, need po natin siyang iikot dun sa tali. Yan, para mag-guide po siya ng tali at tumuwid. Kita nyo po yun, medyo nakalawit po siya. Iikot lang po natin yun kada puno habang lumalaki, ganun lang po step. So dito po mga ka-agree, doon na po tayo sa second step ng pagsusuporta po dun sa kamatis. Bali ang gagawin po natin yan, nakikita nyo may tali po nakatali doon. Tali po natin yan papunta doon sa mga kawain na nakatusok. Yan po, yan. Yan yung kababa lang. Yan yun hanggang marating po tayo doon sa pinakang dulo. Tali na po natin doon. Pataan na po natin yung tali. Patak po yan sa unang puno, nandiyan sa right side. Dapat dun sa susunod na puno po, lagay natin siya sa left side. Yan, yan po, left side. Haling-hinang po yan. Yung next na puno, yan, lagay natin na right side po ang batak. Tapos pagdating natin dun sa kahoy na nakatulos po, iikot natin yung tali dun. Dapat po batak na batak yung tali. Then dun sa susunod, ganun po ulit ang style. Saliwaan po sila kada puno. Ka-agree, bigyan ko po muna kayo ng sample. Diyan po sa video na yan, ibabalik na po natin muna tayo diretso
yan, makikita nyo po yung batak natin ng tali. Yan. Nasa right side po tayo dyan kasi yung una ay nasa left. So ito pong susunod, yan, ile-left side po natin siya doon. Then dun po sa susunod, yan po nasa right side naman siya. Then tsaka po natin siya iikot ulit sa kahoy po. Yan, ikot po natin. Tapos hanggang makarating lang po tayo sa dulo. Yan na po yung sample nya. Tali natin siya sa pinakang dulo. So bali yan po, nakaipit siya dun sa pinakang puno kasi magkasaliwa po siya ng batak. So yan po mga ka-agree, yan po yung pinakang susuporta dun sa tanim natin na kamatis. So next step po, level 2 na tayo nung pagtatali. So dito po tayo, dyan sa taas na yan po, tatalian natin padiretso hanggang dun po sa makarating kayo sa pinakang dulo nung tanim natin kamatis. So ito po mga ka-agree yung sample nya. Yan, nakaipit po siya dun sa kamatis. Ganyan lang pong gagawin nyo, kagaya din po nung sa una. Sa second stage po niya ng pagtatali, ganun din, salitan po sila. So yun no. So pag ganyan pong ginawa natin, matibay po yan. Tingnan po, kahit sa hangin, matibay po, may panlaban siya. So habang tumatagal po, tataas ang puno natin ng kamatis. Need po siyang lagyan ng level 3 na tali. Simula po dito, yan, diretso po yan hanggang dun ulit sa dulo. So ganun lang din po ang step na gagawin natin. So yan, halos 50% na yung nalalagyan natin ng tali ng suporta sa gitna. Tali nyo dito, then batak nyo yung tali papunta dito sa, kunyari sa right side kayo nagsimula dito sa unang tanim natin na kamatis. So yung gagawin natin sa susunod, dapat left side tayo ng kamatis. Then yung susunod na taling na isa sa liwa naman po, kung dito right side, then dapat ang lagay po nung isang tali natin nando sa left side, then yan po lilipat naman po sa ano na nasa right side naman, para ganyan po siya nakaipit dun sa ating puno. So mas maraming protection niya sa hangin tsaka sa mga bunga. So bali yan na po mga ka-agree, hindi po tayo nakapag-video ng matagal dito sa ating kamatisan kasi dahil po natin ginagawa, alam nyo naman. Pero yan na po itsura niya ngayon. Yan po, bungaan na siya. Yan po yung ating trellis na tinuro. Yan, ganyan po magiging itsura niyan. Nakaipit po siya dyan. Po, tinatalian din po ang mga bunga niyan. Talian po dyan, tapos tsaka natin itatali dito sa kawad niyan para hindi po hirap ng kamatis. Yan po mga ka-agree, tinatali din po siya sa
kanyang sanga din, tatali po natin sa taas, yung tali po natin sa taas. Yan, ganyan lang po ang step niyan. Yan. So ang dahil pong bunga, tapos yung pong bunga need din yan talian simula po dyan, then tali po natin din sa taas. Yan po mga ka-agri, sample po yan ng bunga ng tinalian para hindi po mahirapan yung kamatis natin. So yan po, yan lang po ang style ng pagta-trellis at pagsusupport sa ating kamatis. So ito po isang sample pa ng bunga ng tinalian. Yan, ganyan lang po siya kasimple. So ayan, kita nyo naman, napakadami niya mamunga. Ganyan po mamunga ang Diamante Max F1. So mga ka-agri, pakita ko na lang po yung buong area natin ng kamatisan. So yan po mga ka-agri, kung titignan nyo pag nakaganyan yung camera natin, parang wala masyadong bunga, pero pag ibinaba po natin yan, yan po yung makikita mga bunga nya. Hindi po kasi tayo nakapag-pruning ng mga dahon. At least okay naman ang tanim natin. Yun po. Yun sa ilalim. So yun po mga ka-agri ang Diamante Max F1. Ganyan po siya bumunga. Sobrang dami, tsaka po malalaki. Yan po. So kadalasan ang kamatis po, naharbisan po natin yan mga 55 days to 60 days from transplant po. So lapit na po yan harbisan. Dito na lang po. Maraming salamat po. Please like and subscribe po. God bless and see you soon.